Isa pong magandang tanghali na sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Dahil po napahaba ang ating committee hearing, tayo po ay tanghalian na magpapatuloy ng ating regular na pagpupulong sa pagbati po pala muna sa ating mga bisita, BPLO at sa ating Bureau of Fire at sa iba pong bisita. Tayo po ay magsisimula na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Atin na pong simulan sa ganap na 12:00 ng tanghali ang ating regular na pagpupulong sa araw na ito. Pangunahan po muna natin sa pamamagitan ng isang panalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at buong puso naming dinadalangin ng aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan at makakatulong at makakabuti po sa lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng inyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya ay basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Manatili pong nakatayo ang ating mga kasamahang konsehal at sabay-sabay po nating bigkasin ang Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents in their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, may the Almighty guide my mind and my heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Magandang umaga po. Magandang tanghali po sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ang ating pong pansamantalang kalihim. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Magandang tanghali po sa lahat. Ang katitikan po at ang taalarawan ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Cagayan, Quezon na ginanap noong Enero 19, 2026 sa Sangguniang Bayan Session Hall ay naipadala na po sa email ng mga kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan, kung kaya't iminumungkahi ko po sa Chairman of Rules kay kagalang-galang Konsehal Vicente S. Salumbides IV na mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides.
Maraming salamat po sa ating pansamantalang kalihim, Binibining Andre Aquino. Muli, kagalang-galang na tagapangulo, kung wala na pong paglilinaw o pagwawasto sa ating pong nakaraang katitikan, ay hinihiling ko po na mapagtibay na ito sa mga oras na ito. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluwahan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin po itong pinagtitibay. Maraming salamat po muli, kagalang-galang na tagapangulo. Wala pong nagpatala para sa privilege speech ngayong oras na ito. Ngunit meron po tayong mga bisita mula po sa Bureau of Fire Protection. Andiyan po si Fire Inspector, Senior Fire Inspector po ba? Ang Senior Fire Inspector Roy Cunanan. At ang kanya pong kasama si Fire Officer 3, Aladin Espejo. Magandang umaga po sa ating mga bisita. Andiyan din po ang ating mula po sa BPLO, si Binibining Rizal Jane Hernandez Losada. Mr. Chair, hinihiling ko po ang suspension of the rules para pagbigyan po sila ng oras na ayon na rin po sa imbitasyon ng ating kagalang-galang Sandro ay meron po silang tatalakayin ngayong araw. Maraming salamat po. Suspension of the rules seconded by Honorable Councilor Riby Masangkay. Is there any objection? There is none. Pagkilala po sa ating bisita, sino po bang gusto niyong mauna? Ang ating pong Bureau of Fire, Senior Inspector Roy Cunanan. Kalinawan. Cunanan. Basta may nan. Magandang umaga po sa lahat. Bago ako magsimula, nais ko pong batiin ang pamunuan ng ating Sangguniang Bayan sa pangunguna ng ating Vice Mayor Danilo Liwanag, the Presiding Officer, at sa lahat ng membro ng ating Sangguniang Bayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ganoon din po sa hepe ng BPLO. Then, wala na po siguro. So, narito po kami upang sagutin yung mga katanungan na ibibigay sa amin ngayong umaga, o ngayong tanghali na pala. So, para liwanagin ang mga bagay-bagay tungkol sa, may kinalaman sa Fire, Bureau of Fire. So, magandang umaga po. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Maraming pong salamat, Ginoong Tagapangulo, kagalang-galang Vice Mayor Danilo Liwanag. Magandang tanghali na po sa lahat at sa ating pong bisita. Maraming pong salamat, Hepe, at sa BPLO sa pagdalo po. Yun po yung nakaraang linggo, ilan po bilang po chairperson po ng Committee ng Trade and Industry ay may mga ilan po tayong kababayan na nag-i-inquire ng patungkol po doon sa kanila pong parte ng renewal ng business or application ng business permit, kung saan po yung, lalo't higit po yung mga existing na, ay nababanggit nga po doon yung sa fire extinguisher po, na ano po ba yung panuntunan natin doon para po maliwanag din po naming masabi sa mga nagtatanong sa amin. Maraming pong salamat, Mr. Chair. Hello po ulit. Tungkol po doon sa katanungan, taon-taon ay kailangan na mag-renew ng fire extinguisher. Ito po ay nakasaad sa ating batas, Republic Act 9514. At babasahin ko lamang po ang nakasaad doon. Ayon po sa Republic Act 9514, Section 10.5.3.3, otherwise known as Fire Code of the Philippines, mandates that preventive maintenance audits of fire extinguisher must occur at least annually or every 12 months, conducted by building owners or responsible persons following Philippine National Standard Number 27, Series 1984.
and any necessary servicing must be done by DTI licensed suppliers or manufacturers to ensure readiness and compliance. So, ibig pong sabihin, nakasad sa batas na shall, yung word na ginamit shall is mandatory po. So, bilang kagawaran ng pamatay sunog o nakatalaga dito sa BP Tagkawayan, ay amin pong pinatutupad ang nasabing batas patungkol po doon sa, hindi po kasi tawag doon ay, lilinawin po natin kasi may misconception doon na sinasabi ng karamihan na ito ay repeal. Hindi po yan repeal. Ang tawag po sa batas niyan ay preventive maintenance. So, annually. So, mandato po ito ng inuobliga ang lahat ng owners na ipa-maintenance yung kanilang nasabing fire extinguishers. Yun lamang po. Ginoong Tagapangulo, sa atin pong bisita, yung preventive maintenance po, tama naman po yung RA 9514 sa renewal. Ang mga espesipikong katanungan po, Ginoong Tagapangulo, ay una po ay yung shall or mandatory ay palagi po ba taon-taon ay dapat bago? Pangalawa po, kung may preventive maintenance po, yes po, yung iba pong fire extinguisher, kapares po halimbawa, nung ako po ay nasa ibang bansa pa, hindi ko po alam kung kapares dito. Mayroon pong sticker doon at doon po sa sticker nakalagay po doon yung mga buwan kung kailan siya ini-inspection. Yun po yung pangalawang katanungan. Pag may preventive maintenance po, so ibig sabihin po ba nito ay sa susunod na pag-renew nila at kinakitaan na mayroon namang maintenance ay hindi na po sila kailangan pang bumili ng panibagong fire extinguisher. Pangatlo po, nilulubos ko na lang po para isang tanong na lang po. Pangatlo po ay sa sukat po, size ng fire extinguisher dito po sa ating bayan or base po sa RA 9514, naka-specific po ba doon na lahat ng establishmento ay pare-parehas lamang po ang size dapat o depende po iyan sa laki siguro or klase ng negosyo. Pang-apat po, marahil ay sa BPLO, sa listahan po ng atin or sa panuntunan po ng BPLO, mandatory po na lahat na nagbi-business sa bayan ng Tagkawayan, halimbawa lang po, kahit mag-ice cream, ay kailangan din mayroong fire extinguisher. To make it in general po, kaya ko na po nilubos-lubos ang pagtatanong. Maraming pong salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, Konsehal Sandro. So, ang masasagot po namin dyan, hindi naman taon-taon na kailangan bago. Kaya nga po sinasabi sa batas na ito ay maintenance. So, pag sinabing maintenance po, ito ay existing na, yung fire extinguisher. So, kung wala po kayong fire extinguisher o yung building owner, nire-required po talaga ng batas na magkameron sila. Depende sa size ng space na kailangan. So, according to the rules, ang 100 square meter ay dapat merong isang fire extinguisher na 10 pounds. Gaya po ng katanungan na dapat ba yung sukat o yung size ng fire extinguisher, 10 pounds po minimum. Kasi po, according doon sa Philippine National Standard, dahil sila naman po ang nagsiset ng fire extinguisher, sila nag-inspection according to DTI, ay ang 10 pounds po ay minimum requirement sa isang 100 square meter or more. So, yun po ay nakasaad sa batas. Doon, according naman doon sa sinabi ni Cons na pati yung mag-ice cream, ay hindi na po kasi doon lang po yan sa mga building. So, kung meron po tayong ang isang negosyo po ay may building, nararapat lamang po na meron siyang fire extinguisher. So, meron din nagtatanong sa amin na paano naman yung nagtitinda ng fishball o nagtitinda ng yung mga niluluto. So, sometimes, discretion na lang nila yun. Kasi siyempre may apoy doon. Pero hindi siya totally nire-required ng Bureau of Fire. Kasi wala man siyang building. So, pag may building lang doon, lalagyan natin ng, according to the law, ay dapat mayroon talagang isang fire extinguisher. Pero taon-taon, dapat ito ay isubject sa maintenance. Yun po.
Ang maintenance po noon, Ginoong Tagapulong, sa ating pong bisita ay sa parte po nung nagnenegosyo, ano po? O paano po ang maintenance noon? Oh, siya po ang may magbabayad noon kasi siyempre itong mga itong mga company na ito ay pribado. So may bayad, para lang din yung kotse pag nagpa-check up ka, may bayad yun eh. So, So, sila po ang nagse-set kung magkano bayad. Hindi po sakop ng Bureau of Fire yun kung paano doon sa charges kasi lahat naman ng ating mga dealer ay kailangan sila magsangguni o kumuha ng permit sa DTI. Opo. So, yun naman po. So ano po yung kailangan na maintenance na ipapakita ng isa pong fire extinguisher holder or business owner na maintain yung kanyang fire extinguisher para po hindi na siya umulit pa? Kasi po may expiration po yun kung hindi po ako nagkakamali. Ang fire extinguisher po is sometimes 2 to 3 years. Pero yung maintenance nga po, in relation dun sa maintenance, kapag nakapagpakita po ang isang business owner na well-maintained naman yung kanyang fire extinguisher. So meaning, next year, sa pagre-renew niya, hindi na po siya kailangang bumili pa ng bago. Tama po. At kayo po magbabalidate nung maintenance, hindi ko na malaman kung sticker nga po ang nakalagay doon, kung nakatala, or certificate coming from the other maintenance operator related sa fire extinguisher. Kayo po magbabalidate kung well-maintained. Ano po? Opo, konsehal, base doon sa ating standard na dapat may yung inspection tag. So mismong yung dealer o yung manufacturer na naglalagay ng taon kung kailan nila maintenance yun. Kung nitong 2026, lalagyan nila na year 2026. So, para ma-sure natin na talagang accurate siya, nilalagyan pa talaga ng buwan. Let's say, nilagyan nila, ngayon nila minintain yan, January, so lalagyan nila January 2026. Sila po naglalagay nun. So, pagdating ng ating mga inspektor sa area, chine-check po yung tag. Yung tag nung item tag nung fire extinguisher. Nakasulat po doon kung kailan siya minintain ng isang manufacturer o dealer. Po. Last na lang po ito, Ginoong Tagapangulo, Hepe. Ang pagme-maintenance po ng pangkalahatang fire extinguisher sa bayan ng Tagkawayan ay ang pagbisita po pala ng inyo pong departamento, ay ito po ba yung regular na binibisita at inaalam po yung kalalagayan? Or talaga pong ang may tungkulin nun ay, halimbawa, eskwelahan, ay mayroon pong 10 na fire extinguisher doon o kaya isang malaking establishmento. Binibisita po ba ito ng ating ahensya, ng inyong ahensya para makita kung okay ang kalalagayan? O sila po dapat ang, hindi na po kailangan bisitahin o sila po dapat talaga? Ano po ba yun? Base po doon sa ating batas din na ang owner ang siyang mangangalaga ng ating mga fire extinguisher o yung mga fire protection equipment. So kami lamang po ay na-inspection namin yan annually. Kasi meron tayong tinatawag na annual inspection. Lalo na nitong nakaraan na meron tayong renewal ng mga business permit. So saka lamang siya nadadaanan. Pero sa batas po, yan po dapat ay quarterly na mini-maintain o meron silang maintenance logbook. Lalo na kung ang usapin ay hindi lamang fire extinguisher. Kung ang building ay may sprinkler o may fire alarm, yan po ay may logbook sila na chine-check ng kanilang maintenance. Kasi ang bawat building mayroon yung maintenance na nangangalaga sa buong building. Isinusulat niya daw na chine-check nila yung kung gumagana pa ba, lalo na yung fire alarm, pinapatunog ba. O yung sprinkler, ay dapat ba ay check din nila kung may tubig. Ganon din sa fire extinguisher. Ang may-ari ang siyang nangangalaga ng maintenance ng fire extinguisher po. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po, Hepe. Sa ating pong BPLO or mga kasama, kung may mga katanungan po, maraming pong salamat. Pagkilala sa ating kagalang-galang konsehal, Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. May katanungan ako pero kung pwede sana sa BPLO. Hello po. Magiliw na tanghali po sa ating lahat, sa ating pong tagapangulo, sa lahat po na bumubuo ng Sangguniang Bayan, at sa ating pong mga bisita po ngayon.
Good morning, ma'am. Good morning. Good afternoon na Good pala. afternoon. Ma'am, katanungan ko lang po. Lahat po ba ng mga kumukuha ng lisensya, lalo na po yung, let's say, mga below 10,000 ang standing capital, lahat po ba ng kumukuha or nagre-renew ng business license ay required na kumuha ng fire extinguisher? Okay po. So ito po ay karugtong nung nabanggit po ng ating Committee on Trade and Industry kanina na tanong nga po niya, kapag po ba yun nga, maliliit lang, for example, yung rolling store or yung mag-ice cream lang po ay required ba? Ganito po yan. Ang amin pong tanggapan, isa po sa mga prerequisite po namin bago po ma-issuehan ng business permit ang isa pong negosyo, ayun pong tinatawag na FSIC, Fire Safety Inspection Certificate, na yun po ay ini-issue po ng ating BFP. Ngayon po, kapag ang BFP ay, for example, in-inspection po nila yung isang negosyo at na-determine naman po nila na ay subject po ito or good as approved to, kahit maliit po yung negosyo, marang good as approve or required kumuha ng fire extinguisher, ayon po sa kanilang inspection, kahit po yun ay maliit na negosyo lamang, doon po kami mag-i-issue din ng business permit kasi may nilalagay po silang note doon or nagbibigay po sila ng clearance na itong negosyo po na ito, kahit ito ay maliit lang, ay nire-require po nila na kumuha ng fire extinguisher. Kumbaga sa madaling salita po, ang magde-determine po kung sila ay kailangan kumuha ng fire extinguisher ay ang atin pong BFP po. Mr. Chair, follow-up lang po. Nabanggit ho kanina ni Hepe na at least one fire extinguisher sa loob ng 100 square meter. Ano po? Ang tanong ko po ay halimbawa yung mga nagtitinda ng isda sa palengke. Nasa isang building sila. Nire-required po ba sila na kumuha din ng fire extinguisher? Andun naman sila sa almost 100 square meter na tindahan. Pwede ko po ba itong endorse po sa ating BFP? Ayun po, sa katanungan po ni Cons Joel, doon sa loob ng palengke, meron naman talagang fire extinguisher doon. Pero hindi bawat stall. Meron lang po talaga siya nakalagay doon na kasi ayon din sa aming inspection na talaga naman sinasubject yung buong palengke, hindi lahat ng stall o yung owner ay nire-required namin. So, kung meron siyang may instances na sa labas ng palengke na may sinakop siyang medyo malaki at may kuryente siya, sometimes nire-required namin siya. Kasi kung ang layo, ang distance ng fire extinguisher ay malayo, tapos dito nasusunod sa niya, madadama yung buong palengke. Pero case-to-case basis po ito, Cons. Hindi po lahat ng stall natin ay nire-required natin ng fire extinguisher. Follow-up lang po. Pasensya na kayo, sir. Tanong lang po. Yun yung mga magtitinda doon sa palengke. Pero parang wala naman ako nakikita doon naka-standby na fire extinguisher doon sa loob ng ano. Ni-required po namin yung pamunuan ng palengke. So, hindi namin alam kung saan nila nilagay doon. Kasi sa tuwing inspection, napapasadahan po yan at tinatanong po yan natin mga inspektor na dapat mayroon talagang fire extinguisher. So, para protection na rin doon sa buong palengke. Yun lamang po. Thank you. Follow-up. Kagalang-galang, Vice, Konsehal. Sige, go ahead. Sa BPL po, BPLO. Ma'am, so far, yung mga nag-renew ng lisensya ng mga manininda sa palengke, yung specifically doon sa mga mag-isda, nag-required ba silang kumuha ng fire extinguisher? Hello po. Basta po ang rule po na sa amin po as endpoint po ng releasing, once na makita po namin na good as approved po siya sa BFP, mayroon naman po kasi silang ini-issue po na certificate. Before po mag-releasing, mauuna po ang BFP. Basta may nakalagay po silang note po doon or nag-issue po ng, yun nga po, FSIC, okay na po yun. Marireleasean din po siya ng business permit. Ma'am, last question. Meron po bang nag-renew ng lisensya na hindi na kailangan ng fire extinguisher ngayong taong ito? Meron po ba kayong narilisan nun? Okay po. Para nare-recall ko po ay yung mga rolling store nga po.
Tama po. Yes po. Like for example, yung umuuli-uli po dito sa bayan na nakakart. Kasi wala po silang permanent na location. Tama po ba ako? Kaya hindi na po sila ni-require kumuha ng fire extinguisher. Meaning to say, yung mga manininda sa palengke ng bawat individual doon, nire-required ninyo pa rin na magkumuha ng fire extinguisher. Tama po ba? Ang tinutukoy niyo po ba, Cons, ay mga ambulan po or Hindi po, yung pong... yung stall? Ay, yung stall po meron po. Meron po, di ba? Case-to-case basis. Eh, ma'am, ando na nga, yun, Aha. di ba pumasok kayo sa tindahan ng isda sa palengke? Lahat na nagtitinda ba doon, pag nagre-renew sila ng lisensya, ay required na kumuha ng fire extinguisher? Apo, ulitin ko po. Ang pagkuha po ng fire extinguisher ay under po yun sa supervision po ng ating BFP. So kung ni-require po nila at nilagay po nilang note doon na kailangan po nitong kumuha, ayun po, saka po kami magre-release. Pag hindi po nila, for example, for inspection pa at ni-note nila na sooner or later pa ito mabibigyan ng certificate, di hindi po din namin siya i-release ng business permit po. Yun po. Ang kasi lang po ay sabi naman po kanina ni Hepe, pag sila ay ang kanilang location ay within 100 square meter, pwedeng isa lang. Eh halos ilang, baka more or less 100 square meter lang yung nasa loob ng tindahan sa palengke ng mangingisda. So pwedeng isa na lang. Ganun po ba? Wait lang, Malinaw naman sa kagalang-galang na Konsehal Joel Enriquez na kapag ka ang inspection o recommendation na maglagay o hindi ng ay sa BEP. So ang tinatanong mo ay BPLO. So siya ay umaakto ayon sa recommendation lang. Kaya kung yan ay may 100 meters at iba-iba ang may-ari, depende yan sa kanilang rekomendasyon. Halimbawa, isa dito, isa doon, or let it be. So, yung sa BPLO, di niya sakop yun. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Marami pong salamat, Mr. Chair. Ang aking pong katanungan ay kay Sir Roy. Sa BEP, sir? Apo. Pagka bumili po kami ng fire extinguisher, nakalagay po doon ay 3 years. Tama po ba? Tapos, ang nasa batas, yearly, magkakaroon po ng maintenance. Ano po? Sa pagtatama lang po. Para lang ho magkaroon ng kabuluhan yung ating hong talakayan, mabigyan po natin ng peace of mind yung mga kumukuha mga business owner. Pwede ba po nating i-amend o kasi ang may problema po kasi dyan, yung binibila ng fire distinguisher at yung pagpapatupad po natin ng batas. Sana po, para lang po sa kapulungan ito, kung ano pong kinakailangan dokumento na kinakailangan po ng galing sa sanggunian, sa pamumuno po ng ating kagalang-galang Vice Mayor Daniel Liwanag, na ipaihayon sa DTI o anuman ang ahensya ng gobyerno na kung 3 years talaga yung nakalagay doon sa manufacturer, yun na rin ang implement para po sa isang sa bayan na atin hong nasasakupan. Yun lang sana po, Mr. Chair at saka Sir Roy, baka matutulungan nyo kami sa mga part na yan. Yun lang po, Mr. Chair. Kasagutan ng ating sir, Sasagutin ko lang po Yes. ng konti yung katanungan ng ating kagalang-galang na Konsehal Bomil. Regarding po doon sa sinasabing 3 years na warranty po, yun po talaga ang binibigay ng kadalasan ng mga manufacturer o dealer. So, pero nakasaad po sa batas na Republic Act. Ito naman ay Republic Act, buong Pilipinas ito na batas eh. So, ang application po doon, kahit na 3 years ang inyong warranty, isa-subject po rin po sa maintenance. Gawa po, parang i-consider na lang natin sa 1 taon na hindi ginagamit ang fire extinguisher. Na-realize nyo ba ang fire extinguisher is portable? Meron itong pressurized na hangin. At ang nagko-control nito ay isa lamang na bulb at meron siyang goma. Sa loob ng 1 taon, hindi po natin masisiguro na ang hangin sa loob ay 100% pa rin po. So, i-consider na rin natin yung hose na sa loob ng 1 taon na naka-standby siya
na gaya ng sinasabi ng ibang tao na hindi naman nagamit. Bakit kailangan i-preventive? Yung pong salitang prevention o preventive maintenance, mini-maintain lang po natin na dapat ang isang fire extinguisher is 100% operational. Kasi paano po kung wala na siyang hangin at hindi naman po tayo authorized na gumalaw nito? According to the law, yung mga authorized dealer at manufacturer lang ang pwedeng makialam sa isang bagay na yan. Dahil po yan ay masilan po. Pressurized po yan at mayroon po silang calculated na dinadaan pa nila sa hydrostatic test yan. Yung sinasabing hydrostatic test po, kung gaano karami ang hangin na nilalagay. Pressurized po siya eh. So, hindi po natin alam lahat yun. Ang dalubhasa lang po ang nag-maintenance noon. Yun po ang sinasaad sa batas. Na para magkaroon tayo ng liwanagan, kasi yung iba, talagang paulit-ulit na lang. Bago pa lang akong bumbero, tanong na ito eh. Sir, way back 1999, tanong na yan sa Bureau of Fire, bakit kailangan i-repeal? Yung word na repeal ay misconception. Kaya po nilinaw na natin ngayon dito at sa ibang bayan na yung repeal is part lang ng maintenance. Marami po kasing composition ng isang fire extinguisher. Marami siyang parts. So, isa lang yon. I-consider mo na rin yung bote, yung kanyang tangke, na nakalapag lang siya dyan at kinalawang na pala yung ilalim. At tayo minsan may-ari, hindi nga natin pinagkakabalahan yan eh. Kung kailan namin mabisita yan, kami pa nagpapagpag ng alikabok. Maski yung plastic, hindi man lang mapagpag. So doon po nagkakatalo yun na ang batas naman hindi naman basta nabuo yan eh. Yan ay pinagdebatihan na yan doon sa Kongreso na dapat talaga i-maintenance yung bagay na yan. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito, mga kagalang-galang na konsehal ng bayan, ay safety ng ating buhay at ari-arian. Alin po ba ang mahalaga? Yung isang fire extinguisher o yung 1 million or more or less na yung ari-arian? So hating gabi kung wala ka niyan, baka malagay pa sa alanganin ng buhay mo. So may nagtanong, bakit ang sari-sari store kailangan? Kasi nga po, marami ho sa atin sari-sari store, minsan nagtitinda ng gasolina. May bote-bote. Hindi na nga kami mahigpit doon sa bote-bote eh. At totoo lang, baka pwede natin pagtuunan pansin din yung bote-bote na yan. Marami dyan, pinagbibigyan namin. Kasi po, hindi rin naman kami talagang lahat ay pinatutupad. May nakikiusap, sir, okay pa man yung aming fire extinguisher. Sinabi ko sa kanila, sige, i-check mga inspektor. Nakita nila, okay pa naman talaga. Pinapalampas. Hindi po automatic, kagalang-galang na Vice Mayor, na pagka na-inspeksyon ay automatic mini-maintenance. Hindi po. Marami po dyan. Halos ayaw. Hindi namin pinipilit. Gagalit. Kasi nga, discretion ng owner. Pero sinasabihan namin sila, pag nasunog po kayo, huwag nyo sisihin si fire. Bakit hindi ni-required na i-preventive maintenance ang fire extinguisher? Yun lamang po. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. May follow-up question? Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Good morning po sa ating bisita. Mr. Chair, yung tanong ko po ay para din kay Hepe. Hepe, sorry po, medyo naligaw ako. Sabi niyo po doon sa Republic Act 9514, from the word shall. Yung, saan nga po yung from the word shall? Saan niyo po pinapertain yun? Babasahin ko ulit yung batas. Kasi in-screenshot ko yung, nasa libro kasi siya, pero in-screenshot ko na siya. Yung nakasulat sa libro. Sige, ito sir. po yun. Sandali lamang po, titingnan ko po. Thou shall not, sabi ni Cons. Ito po, Section 10.5.3.3 Republic Act 9514 Preventive Maintenance. Paragraph A.
preventive maintenance, audit of fire extinguisher shall. Nakalagay shall. Sa batas po yan. Shall be conducted periodically by the building owners. Sila po yun. Or person responsible in accordance with the Philippine PNS or Philippine National Standard Number 27 Series 1984. Matagal na po ito. At least once every 12 months. So, annually. Sige sir, okay na po. Mr. Chair, nais ko lamang pong linawin lahat-lahat ng ating mga pag-usapan. Sir, Hepe, kaya po namin kayo naimbitahan dito sa pangunguna po ni Kagalang-Galang Sandro, ay baka matutulungan nyo kami na, kasi po, negosyante, ang nakalagay po doon sa Republic Act 9514, annually, yung FSIC ay dapat po talaga nire-renew annually. Tama po ba? Tama. Yung Fire Safety Inspection na certificate, Opo. yun po yung kinukuha namin bago mag-issue ng business permit ang BPLO. Pero wala pong malinaw doon sa Republic Act 9514 na nakasaad doon na taon-taon i-preventive, sabi nyo nga po, nasa owner. Yun pong discretion, yung pagpapa-preventive maintenance ng isang fire extinguisher. Halimbawa, sir, ako po ay magre-renew ngayon ng aking negosyo. Halimbawa po, sumusunod ako dun sa batas na, check ko naman, may pressure, nasa green. Di ba po may green yon para malaman kung talagang okay yung pressure ng isang fire extinguisher. Na-check ko, may pressure. Yung tag nandun. Kasi po ang tag na isang fire extinguisher, once na hinugot mo, hindi mo naman na pwede ibalik. Di ba, sir? Ibig sabihin lang, indication yun na used yung isang fire extinguisher. Second, pangatlo, sir, kalawang, ilalim, sinasabi niyo yung mga singaw, mga oil seal. Isa pa pong point yun na pwede kong tingnan. Halimbawa, sir, okay naman lahat yung mga indications ng preventive maintenance ko ng isang fire extinguisher. Pwede ko po bang i-contest, halimbawa sa inyong opisina, sir, nag-conduct ako ng inspection doon sa fire extinguisher ko, pwede po bang hindi na ako kumuha ng... kasi sir, nangyayari, bili kaming bago o sabi nyo nga po, yung misconception na refill. So kaya po kami nagpapasa sa BFP para makapag-renew o mabigyan ng FSIC. Halimbawa, sir, pwede ba yun? Nag-inspection ako ng sarili kong fire extinguisher at na-consider ko yun na valid pa, pwede pa to sa susunod na taon. Pwede po bang i-considerate yun ng BFP? Yun lang, sir. Good morning po, Cons Leo. Direkta po yung sasagutin ko yung katanungan nyo na ang manufacturer authorized dealer lang ang po pwedeng maggalaw nito. Paano po, ang tanong ko po sa inyo, babalikan ko kayo ng tanong, paano yung pressure? Bubuksan nyo. Hindi naman tayo nagtitest ng pressure for eyes only. Iyan po ay may gauge. Yun, sir. Yun siya sabi ko, yung gauge. Wala naman tayong gauge. Yung may-ari ba, bibili ng gauge para mag-gauge niya. Kasi may mechanical, medyo highly technical po itong bagay na ito eh. Kaya nga, according to the law, yung authorized dealer na inaccredit lang ng DTI ang po pwedeng gumalaw po nito. Maski kami Bureau of Fire, hindi namin pinakikialaman po yan. Maski sinasabi namin na eksperto na kami sa larangan ng fire safety, hindi kami authorized under the law. So sinasabi po ng batas, shall be conducted annually by the building owner. Kasi po, pag pina-maintenance nyo yun, honest to goodness, di ba po ba may bayad yan? Eh kung sa amin yan, ibinato ng batas, anong ibabayad ni Bureau of Fire? Yun lamang po ang masasagot ko. Siyempre, yan po ay requirements under the law. So, required talaga siya na yung owner ang magpa-preventive maintenance. So sa ating mga kagalang-galang ng Sangguniang Bayan, malinaw naman at naitanong na ang ibang mga mahalagang pointers na gusto nyo ipaabot sa ating Bureau of Fire at sa BPLO. Sabi naman ng ating Bureau of Fire Chief na pagkaminsan at
okay pa naman, ay binagawa naman nila ng binibigyan nila ng pagkakataon na ma-renew. Siguro doon na lang tayo mag-premise kasi ang ating na-inquire ay isang batas na nakatakda na. So malinaw naman dyan na nagkakameron lang siguro ng misconception na yung 3 years na feeding ibigay na garantiya ng may-ari na ganon katagal ay nakalagay sa batas na dapat isang taon, isang tawag doon, isang fire extinguisher. At ito naman ay naroon na rin sa may-ari ng building. Halimbawa, mayroong mahalagang bagay ka doon sa isang building, pero 100 meters isa. Yung mga iba nagtitipid, 200 meters na, isa pa rin lang. So siya yan ay sinusugalan. Halimbawa, halimbawa, biglang nangyari, huwag naman mangyari nga, sabi ni Chip kanina, huwag yung isisi sa fire. Pero pinalolusot nila. Anyway, depende na rin nga yun sa ating mga may building na gusto ay sundin yung preventive maintenance. At least kung siya ay 10, at least man lang may 5 na talagang sureball ka na mayroong magpapunction kung sakali. Yun ang ibig sabihin ni Chip. Nataas ng kamay ating kagalang-galang konsehal Jojo Frondoso. Magandang umaga po. Marami po salamat, kagalang-galang na Pangalan po ng Bayan. Yung akin lamang po ay karagdagan sapagkat kanina, nakikinig ko po kanina kay Hepe sa ating pong kagalang-galang na bisita na yung supplier lamang ang pwede magsabi kung yung magbigay ng katiyakan na yung kanyang yung fire extinguisher na pag-aari ng isang establishment ay okay pa yung hangin, yung pressure, ano po. Parang gano'n, parang sila lang yung pwedeng mag-ano. Ang akin naman po ganito, kung sila lang po yung may tester, sabihin natin tester yun. Hindi kaya pwedeng, kung kakayanin naman po at kaya nga ng supplier Kung kakayanin ng pamahalaan lokal na magkaroon tayo ng sariling tester para lamang po matiyak yung mga fire extinguisher ng bawat establishment dito sa bayan natin ay talaga pong maayos pa, ay bakit kaya po hindi baka po sakaling pwedeng mapag-aralan na magkaroon tayo ng sariling ganon na pwedeng ipagamit sa Bureau of Fire para naman po, kasi po kung naniniwala naman po ako doon sa sinasabi ng batas, kaya lang palagi tayong manghuhula. Ano kaya pwede pa ito? Ayun pala pwede pa. Dahil nga sa antiniyak natin na yung katiyakan ng buhay natin, huwag magkaroon ng ganong pangyayari, ay napipilitan tayong bumili ng bago. Ano po? Ngayon po, kung may... At kahit pwede pa, bibili ng bago, parami yung ating kumbaga, palaki ng palaki din yung expenses. Siguro po ay, ang akin lang, mapag-aralan, baka maaaring magkaroon tayo ng ganong tester baho na sinasabi na tinitiyak kung yung pong fire extinguisher na hawak ng isang establishment ay pwede pang gamitin. Ano po? Salamat po. Kagalang-galang konsehal Joel Enriquez. Sige po, Mr. Chair. Karagdagan din lang po pasensya na ho kayo. Dapat nga matuwa tayo sa ating Bureau of Fire Protection Bakit? Concerned sila. Kung sabihin nila, wag na natin inspeksyonin yung mga yan, ipasa na lang natin ang ipasa. Pag nagkameron ng sunog, sinong ating sisisihin? Ano po? Kaya, wag na yung manghinayang na tayo ay in-inspect yung ating mga fire extinguisher. Yun ay para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. Kagalang-galang konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat. Last na po ito, Mr. Chair. Pasensya na po, mga kasama, Hepe. Ang general purpose naman po natin is para sa kapakanan naman talaga po ng ating mga kababayan. Tinitingnan ko lang po yung angulo, pwede pong masagot ng ating BPLO or ng Fire Department po. Tinitingnan po kasi natin dito yung mapagaan, pero hindi na isasalang-alang yung buhay at ari-arian ng ating mga negosyante.
Yun po ang pinupunto ng ating imbitasyon. Mapagaan, subalit hindi masasalang-alang ang buhay at pag-ari-arian ng ating mga kababayan. Sa hanay po ng ating mga negosyante, pwede pong tugunan ng ating BPLO or ng ating pong hepe. Sa ating pong taunang boss na ginaganap, may posibilidad po kaya halos kahalintulad po ng binanggit ng ating kagalang-galang na konsehal Jojo Frondoso, sa isang parte naman po makapag-imbita ng isang authorized dealer na siya pong makakasama during boss po na ginaganap taon-taon kung saan ay pwede nang sagutan ng ating pamahalang bayan parang subsidy po na instead na ang magbabayad po ay ang mga kababayan natin para ipacheck. Kasi may bayad po talaga ang pagpapacheck, pagpavalidate. Ano po? Ngayon po, ma'am, baka po may pag-asa. Pag nakapag-imbita po tayo during boss, andun po yung valid dealer or ano mo nga pong tawag po dun, yung kinikilala. So, pwede pong kasama na sa proseso na bit-bit nila yung kanilang fire extinguisher at kasama na rin para ma-inspeksyon. Pero wala silang babayaran. As a taxpayer din naman po. Kung di pa ako nagkakamali, meron po tayong mga ordinansa tungkol po sa tax incentive at mga ilan pa po para makahikayat pa ng renewal ng ating permit. Kung sino po ang pwedeng tumugon, marami pong salamat, Mr. Chair. Sa ating mga bisita, yung pinupunto natin kagalang-galang Konsehal Sander Sandro ay patungkol sa Sangguniang Bayan. Magawa kayo ng ating premise para doon, para tayo mismo yung mag-craft, makakagaan yun sa ating mga negosyante na ilagay na sa isang insentibo na pre na yung inspection or ito'y pwede pa. Pero doon sa part ng ating mga bisita, wari ko, hindi nila niya kasi out of jurisdiction nila yan at dagdag trabaho. So, sa atin na lang yan sa Sangguniang Bayan, Konsehal Sander Sandro. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasat. Salamat po sa pagkilala, Ginoong Tagapangulo. Point of clarification lang po. Nabanggit po kasi ni Sir Kalinawan kanina na ang authorized personnel na pwedeng mag-conduct ng safety ng fire extinguisher ay nasa opisina po nila sa BFP. So, hindi naman po ako naniniwala na hindi nila kayang sabihin na yung fire extinguisher ay hindi na pwedeng gamitin dahil sila po ang authorized personnel. So, bakit po tayo mag-invite pa ng isang authorized dealer kung ang nagbibigay naman po ng FSIC o yung Fire Safety Inspection Certificate ay BFP? So, meaning to say po, sila po ang nagko-conduct ng kung yung fire extinguisher ay pwede pa, maalam sa madaling salita. Ano po? Tama po ba, sir? Hello po. Opo, lilinawin ko lang po, ma'am. Yes Ma'am po, Rachel. please po. Thank you. Yung ating mga fire safety inspector ngayon, sa patakaran po ngayon, meron na kaming in-implement na body cam. So, more on transparent na siya. So, during inspection, doon, sasabihin ng mga inspector kung anong kailangan sa isang establishmento. So, kung honest to goodness, hindi pa naman talaga kailangan i-repeal. O i-repeal na lang kasi medyo maano yung yung salitang preventive maintenance, mahaba, or maintenance. So, hindi naman po lahat yan ay mini-maintenance. Gaya po ng sabi ni Konsehal, ni Vice Mayor kanina na sa amin po, sa aming tanggapan, meron din naman kaming leeway minsan. Kung sa tingin ng mga inspector, okay pa ito, pinapalampas naman. So, gaya po sa mungkahi kanina ni Cons Sandro na magkaroon ng, yun nga, standard na dapat nandito na yung dealer or medyo matrabaho yun. Tama yun, Vice Mayor, Sir. Dagdag trabaho sa amin dahil alam po ang Bureau of Fire ngayon ay hindi lang naman talaga sa sunog kundi pati sa pag-eduka ng mga kabataan ngayon ay sakop na rin ang aming tungkulin at yung araw-araw na pag-survey sa mga kabahayan para ma-minimize natin ang sunog. At hindi lamang po yun, pagka magkameron ng mga sakuna, kasali na rin kami doon. At even doon sa ating mga
vehicular accident, kasali na. So lahat na po ng galawan sinali na kami. Minsan pag kulang ang pulis, kasali rin kami sa checkpoint. Parang force multiplier. So kung idadagdag pa yan, kaya nga nilagay yan sa batas na meron siyang authorized person na lang talaga o dealer na mangangasiwa nito. Ang pinagtatalunan na lang siguro yung presyo. Baka sakaling imungkahin nyo sa taas na magkaroon ng standard na pricing. Yun lamang po. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Thank you po, kagalang-galang presiding officer. Gusto ko lang po i-suggest, since ito po ay resolution by our Honorable Sandro Sandro, na yung balita po kasi na nire-require na yearly palitan ng fire extinguisher bago mag-renew ng business permit. Baka naman po, kung sa akin pong palagay, meron silang na-encounter na yung fire extinguisher nila ay hindi na kayang i-maintain, hindi na kayang palitan ng spare parts, ay baka yun po lamang yung nagsasabi na kailangan palitan ang buo ang fire extinguisher. So baka po nalilito ang mga tao at kumakalat na ang may mga hindi mag-renew kasi nga po inire-require na or nahihirapan sila mag-renew ng business permit kasi nga po nire-require laging bago yearly. So just to clarify po at pakitulungan po ako, sir, na ang nire-require lang po ay maintenance for the safety naman po ng ating mga business establishment. Ano po? Yeah, yun lang po at thank you po. Tama po, Consel Rachel, ma'am. Tama yun, sinasabi nyo na yung kailangan lang naman talagang i-maintenance. Pangalawa, babanggit ko na rin dito sa Kapulungan na meron ngang 3 years na siya Wala ngang fire extinguisher. Experience po yan ni Sir Alin. Pinagbibigyan pa rin namin. Kasi nakita namin na maliit lang naman talaga yung business niya. Pero sinasabihan namin din siya na tandaan po ninyo, ang safety nyo lagi ang nakasalalay dito. So, kung taon-taon na lang na sinasabi nyo, lugi kayo at hindi kayo kukuha niyan, ay manganganib naman din kami dahil pinirmahan namin yung clearance. Kumbaga, sa madalit salita, clearance po yan Dumaan na kayo sa amin. At ginagarantiyan namin na lahat ng provision sa fire code ay pinatupad namin pagdating doon sa inspection. So, wala naman siguro dapat na ipangamba yung ating mga nagninegosyo dahil hindi naman, kung yan ay preventive maintenance, hindi naman ganong kalaki. Sa totoo lang Yan lang, dapat mag-usap-usap yung mga dealer na dapat may standard sila na pricing. Pero sa pagkakalam dito, isa lang yun nandito Hindi pa talaga siya, yung pinaka main supplier. Ang main supplier niya is, kasi tinanong ko na siya, galing pa sa ibang bayan. Kaya nagkaroon ng additional cost yung kanyang pag-maintain ng fire extinguisher. Yun lamang po. Siguro po ay wala na gustong magtanong ng ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. So, pinapaabot po namin ang pasasalamat sa ating BPLO at sa ating po mga bisita sa Bureau of Fire. Mayroon po ba kayong final message, ma'am? From BPLO? Ay, mami, kayo muna. So, ayan, magandang tanghali po muli. Maraming salamat po sa pag-invite po sa amin dito. And yun po, maganda po yung naging turnout dahil naging malinaw po yung yun nga po, yung medyo trending po to ngayon yung sa fire extinguisher. Yun nga po, basta sa amin pong tanggapan, ang lagi po naming dala-dala ay hindi po kami nag-i-issue ng business permit hanggat hindi po cleared yung mga clearances na nakapirma po dun sa likod ng aming unified application form. Yun lang po. Maraming salamat po muli. Maraming salamat, ma'am. Pa-message po sa ating once again po, Bureau of Fire. magandang tanghali po sa lahat ng ating kagalang-galang na konsehal at sa ating kagalang-galang na Vice Mayor Danilo Liwanag. In behalf of the Bureau of Fire Protection, kami po ay nagpapasalamat at binigyan nyo kami ng pagkakataon upang maliwanagan itong mga ganitong bagay kasi maski po kami sa aming hanay ay nasasaktan po kapag may naririnig kaming yun nga, hindi magandang mga mensahe. Pero bilang kawani po ng gobyerno, kami po ay hindi balat sibuyas. Kami po ay open lagi sa ating kaunlaran
kung ito man ay magtutulak para sa kaunlaran ng buong bayan at hindi lamang po sa buong bayan, kundi sa buong Pilipinas, willing po kaming makiisa. Gaya po ng panawagan ng aming namiminono, yung aming fire director na si General Jesus Fernandez, na open sa lahat ng investigasyon ng Bureau of Fire. Kasi po, yan po ang mandato na inaatang sa amin ngayon ng aming mahal na sekretary ng DILG, Honorable Secretary Remulla, na maging transparent ang lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo-lalo na ang Bureau of Fire. Kaya nga po, in-announce ko kanina na meron na pong bagong patakaran ngayon sa Bureau of Fire, particularly sa inspection, na may body camera na po tayo. At doon po, huwag po kayo papayag pag hindi naka-on ang camera. At kung magkaroon man ng malfunction, pwede rin kayong mag-recording ng sarili nyo para maging transparent po. Kasi alam naman po natin na ang ating bayan ay talagang sumalang sa medyo mahirap na pamumuhay ngayon. So, yun lang po masasabi ko at maraming salamat po. Maraming salamat, sir, at sa ating BPLO. 5 minutes recess. Nagbabalik na ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nakapadala na po sa mga copy ng ating mga konsehal ang ating agenda sa araw na ito. Sa inyo na pong jurisdiction. Thank you po. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Kahilingan po ng mga barangay na mapagtibay po na Sangguniang Bayan ang kanilang annual budget para po sa taong kasalukuyan. Sila po ay pinagtibay na ng Local Finance Committee at ganoon din po dumaan na po sa committee hearing ng Sangguniang Bayan kaninang umaga. O kaya po hinihingi ko po sa lahat ng miyembro ng Sangguniang Bayan, kasama ko po ang lahat ng miyembro ng komitiba na mapagtibay ang Rizal annual budget para po sa Sangguniang Kabataan para sa taong kasalukuyan 2026 na nagkakahalaga ng 773,765 pesos 0.08 centavos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Rizal annual budget pinangaluhan na kagalang-galang Konsehal Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, atin ang pinagtitibay. Ganun din po ang annual budget ng Sangguniang Barangay ng Barangay Candalapdap for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 3,433,605.86 centavos. Barangay Candalapdap annual budget pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Benaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay.
Ganon din po ang annual budget ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Candalapdap para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 343,360 pesos point 59 centavos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Candalapdap, annual budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Meron po bang pagtotal? Kung wala po yung ating pinagtitibay. Kabugwang annual budget for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 3,172,122 pesos point 17 centavos. Barangay Kabugwang annual budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Meron po bang pagtotol? Kung wala po, ating pinagtitibay. Kinatakutan annual budget for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 5,116,204.73 centavos. Barangay Kinatakutan annual budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Meron po bang pagtotol? Kung wala po, ating pinagtitibay. Maraming salamat po. Wala na. Kagalang-galang Konsehal atas ka? Other matters na? Hindi pa? Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming pong salamat, kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang tanghali po muli sa lahat. Kasama po sa ating agenda mula po sa inyong lingkod para po sa first reading, an ordinance mandating the installation of speed humps on road identified by the Barangay Council as accident-prone and frequently used by overspeeding motorcycle and implementing rules thereof. Ang mga kakibat po ng mga justification ng batas pong ito at kabuuan draft po ay isesend po sa ating mga kasamahan. Maraming pong salamat, Ginoong Tagapangulo. First reading noted. Makikibigyan na lang ng kopya ang lahat ng ating mga membro ng komitiba. Kagalang-galang Konsehal Leo San Benaventura. Maraming salamat po, Mr. Chair. Isa pa po, for first reading din po ito, Kautosang Pambayan na nagpapatibay sa pagsusog o amendments bilang karagdagan sa Section 2 ng Kautosang Pambayan bilang 24 na may pamagat na Kautosang Pambayan na nagbabawal sa sino man na magbenta, mamahagi, gumamit at magkabit ng maingay na tambutso sa kanilang mga motorsiklo o sa mga tricycle na nasasakupan ng bayan ng Tagkawayan, Quezon. Unang pagbasa na binasa ang ating ang kagalang-galang Konsehal Leo para sa panukalang kautosang pagdagdag sa pagsusog amendments doon sa ikalawang seksyon ng Kautosang Pambayan bilang 24-2017. Pakibigyan ng CP ang lahat ng ating mga membro ng komitiba, ganun din ang ibang mga kagawad for proper deliberation. Kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay. Salamat po. Tungkol po sa paanyaya kanina, para po dun sa ordinance ng NGCP, ipagpaumanhin po na hindi po natuloy ang ating hearing kanina sa kadahilanan pong gahol na po tayo sa oras. At bukod po dun, ay wala din po ang ating MLGOO. Kung kaya po, minabuti ko na kinonsulta ko po ang miyembro ng komitiba na ipagpaliban na muna at ipagpapaalam na lang po ang schedule kung kailan po matutuloy muli. Salamat po. Konsehal Port Salumbides. Ito po, letter A. Salamat po, Mr. Ayan na po yun. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, tayo po ay nasa other matters na po. Other matters, kagalang-galang Konsehal SK, Angela Salumbides. Ay po, magandang umaga po sa ating, hapon na po sa ating lahat. A resolution approving the updated 3-year local youth development plan for
CY 2026-2028 of the Municipality of Tagkawayan and preferably endorsing the same to the Sangguniang Bayan for appropriate action. Resolution ng kagalang-galang Pangulo ng SK, Konsehala Angela Salombides, pinangaluwahan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat muli, Ginoong Tagapangulo. May liham po ang Tagkawayan, Market Vendor Association of Tagkawayan, bagamat wala po ang ating sekretaryo. Nais ko pong banggitin, if I may, Ginoong Tagapangulo. The Market Vendor Association of Tagkawayan and TABA humbly request that all sectors of vendors, vegetables, dry goods, and food vendors be given the opportunity to sell during the Town Fiesta of Tagkawayan from February 1 to February 15, 2026. This would be a great help to us as a vendor. If our request is granted, we will sincerely express our gratitude and may the Lord God bless all. February 1 to? February 1 to February 15. Kung kaya't po, Ginoong Tagapangulo, bilang po chairperson ng Trade and Industry, kung wala pong masasagasaang lokal na batas, ay iminumungkahi ko po sa kapulungan na ito na mabigyan sila ng kapahintulutan mula February 1 to February 15, 2026 sa kanila pong pagtitinda. Maraming pong salamat. Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. 1 to 15 or 1 to 10? Yun ang... February, ang nasa letter po nila ay February 1 to February 15. 1-5. 15. 15 po, Ginoong Tagapangulo. Ang mungkahi po ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Mayroon po bang paglilinaw? Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Port Salombides, hindi po pagdalwa. Pagdalwa din po, pero may paglilinaw. Paglilinaw. Ako po yung pumapangalawa sa mungkahi. Siguro lang po dapat ma-review yata dahil tayo ay may ordinansa. Tingnan lang po kung nakasusog sa ordinansa. Pero ako po ay pumapangalawa na mabigyan ho sila ng sapat na oras sa February 1 to 15 para po makapagtinda ng kanilang paninda. So kung may paglilinaw sa pitsa, pagtingin sa ng mga nauna nating ordinansa, gahol na ba sa February 1 kasi 26 ngayon? 26. So Lunes na yan mag-uumpisa, wala nang oras para doon sa sinasabing review kung aabot pa ng susunod na regular na pagpupulong ng kagalang-galang ng Sangguniang Bayan. So let it be decide din kung meron apektado, wala namang pagtutol, siguro minumungkahin natin na pagtibayan na yung resolution, and then if there is may mahalagang hindi pwedeng tuloy yung pitsa ng 1 to 15 kasi masyadong matagal. Paikliin na lang natin kung kayo ay pumapayag. Kasi gahol na yung kung sa susunod pa natin tatalakayin. May paglilinaw, kagalang-galang Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Tulad nga po ng nabanggit po, hanggat wala pong sinasaklawal, nabanggit ko po kanina, hanggat wala pong sinasaklawan na lokal na ordinansa, ang kanila pong request ay hahanggan doon lamang po ang ating magiging approval. February 1 to 15. 1 hanggang 15. Dahil po walang tumututol at pumapayag naman pumapabor naman ang lahat ng Sangguniang Bayan, ito po ay ating pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Itong sulat po na ito ay nanggaling po sa ating minamahal na tourism officer, Miss Ana Villanueva.
na nagkaroon po sila ng request na lahat ng nagdi-deliver ng mga malalaking truck sa loob ng bayan ng Tagkawayan ay hindi muna pinapapasok from January 23 to February 13. Nung ito po, Mr. Chair, ay ipa-serve sa kanila o ipaalam yung date na ito, ay nung araw din ng implementasyon na request. So, ang nangyari po dito, hindi po nakapaghanda yung mga negosyante natin na makapag-imbak ng kanilang mga paninda, lalo na yung mga feeds, mga bigas na ipinapasok po dito sa ating bayan. Baka naman po pwede sa ating ginagalang na Ma'am Ana makahingi ng at least mga 3 days na makapasok o makapag-imbak sila ng kanilang paninda. Ang ito naman po ay hindi sa pagtutol doon sa kagustuhan ng ating tourism officer na makakasira ng kanilang mga arko. Ang kanilang pinahahayon lang po dito ay makapag-imbak lang po ng kanilang paninda sa kanilang tindahan. Yun lang po, Mr. Chair. Kahilingan po yun. Resolution po. Mungkahi po ng ating kagalang-galang Konsehal Bomel Divero sa pagkatutok yung pitsa na pagbibigay para sa malalaking sasakyan na makapag-deliver sa ating mga negosyante para makapag-imbak ng kanilang produkto ay pinangangalwa. Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Leo San Benaventura. Thank you po, Mr. Chair. Paglilinaw lang po. Bibigyan po natin sila ng 3 days. Parang cons may nakalatag na ng mga arko ngayon. Makakapasok pa kaya yung ibang tracking? So, ito naman po, kung sa address kay Sir Pailande at kay Sir Layosa at saka LGU Traffic. Siguro, mas i-address na lang natin yung reso kay Ma'am Ana to instruct na lang dito kay na Sir Pailande para malagyan lang na makapasok yung mga may... So, Mr. Chair, siguro malagyan po natin kung kailan po ito pwedeng kung hanggang, kasi 23 po, nung isang araw pa, ano bang pitsa na ngayon? 26. Lumipas na po yung 3 araw. Naunawaan ko naman po yung mga negosyante na talagang hindi po sila nakapag-stock ng kanilang mga paninda. Yun lamang po. Seconded po, Mr. Chair. So, ang mungkahi po ay nilinaw ng kagalang-galang Konsehal Leo San Benaventura at kanya na rin pinangaluhan. Mayroon po bang tumututol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay ang mungkahi ng kagalang-galang Konsehal Bomel Divero. Siguro doon na lang karagdagan, doon sa luag, pwede sigurong pasukin. Pero yun nga, na pag nagtatayo na ng mga arko, ay alam naman natin na ginasusan na yan ng mga barangay na nakaka-off doon. Wala tayong magagawa na siguro doon. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, ito ay connected dun sa Bongga Ordinance na kanina po ay nagkameron kami ng... Mr. Chair, sandali lang po para dire-diretso na ano po. May suggestion po ako dahil minsan sa dami ng trabaho ng isang namumuno sa isang tanggapan, nakakalimutan na kagaya po noon. Kumbaga, nawawala na ng oras at panahon para mapasabihan ng mas maaga ang mga may tindahan natin. Ano po? I suggest po na makapagawa ng administrative code tuwing ganitong araw, bago magpiesta, kumbaga kung ilang araw po, ay makapagawa tayo ng administrative code. Ganon din po yun sa palengke. Kasi ang atin po diyang sinusuway ay municipal ordinance na ang ginagawa lang naman natin ay resolution na kung tutuusin mo po ay parang lisya. Parang lisya po yun dahil meron po tayong existing ordinance, kaya I suggest po na magkaroon tayo ng administrative code tungkol po dun sa paglabas ng mga ambulant vendor sa specific na date, simula kunwari February 1 hanggang February 15. Tapos yun pong bawal ang pagpasok ng mga truck sa kabayanan. Ano po? Salamat po.
Sapagkat yan naman po ay ibig sabihin, paulit-ulit na nakapitsada na yung ganyan. Ano, kaya yung mungkahi ng kagalang-galang Konsehal Revy Masangkay ay pinangangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Matuloy po ang ating kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, ito po yung tungkol sa Bongga Ordinance. Nagkameron po kami kanina ng committee meeting na kung pwede po ay maipatawag sa public hearing sa siguro after fiesta na lang po schedule ano po. Ito po yung mga sumusunod mga traffic enforcer, representative galing po sa PNP, sa Treasurer's Office din po at saka sa Franchising and Regulatory Board po. Noted sa proposed ordinance ng Buga. Pizza. After na ng pista, malaman na lang natin. Ipapa-schedule na lang po. Noted na ating pansamantalang kalihim. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo muli. Ito naman po ay pasasalamat at imbitasyon po. Pasasalamat po sa ating pamahalaang bayan sa pangunguna po ni Mayor Carlo Iliazar, lalo tigit po sa hanay po ng Tourism Office na ang isa pong event na kasama po sa Kaway Festival ay yung One-Day League Basketball sa Bayan ng Tagkawayan. Imbitasyon po ay sa February 8, 2026. Ito po ay sports at turismo sapagkat mayroon na pong confirm na mga teams galing sa ibang bayan na lalahok po doon sa One-Day League. Kung bakit po sports at turismo, habang sila po ay tayo po ay nag-iimbita sa kanila, ay dito po ay makakatulong na makita po din nila ang turismo sa bayan ng Tagkawayan. Pasasalamat po at imbitasyon. Maraming pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Pasasalamat at imbitasyon po sa ating punong bayan at sa ating po mga kalahok na mula sa iba't ibang bayan. Ay pinangangaluwahan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay ating paglilinaw kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Paglilinaw lang po, kagalang-galang Sandro. Yun pong one-day league ninyo ay budget po ng tourism o Hello po. Hindi ko po malaman, Ginoong Tagapangulo, kung i-off the record po natin para sagutin po yun sa kanya sapagkat ayaw ko naman pong kaya po hindi ko na binanggit yun. Off the record daw ng ating kagalang-galang Konsehal Sandro. Kagalang-galang Konsehal for Chalombides. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ipapaalam lang po sa kapulungan na yung aking po ordinansa for committee meeting ay i-reschedule na lang po next session. Next session, ano. So, yun lamang po, Mr. Chair. Mr. Chair, atin na pong na-cover ang ating pong calendar of business ngayong araw. Kung wala na pong mungkahi ang ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagtindig ng ating regular na pagpupulong. Mungkahi po na pagtindig ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluwahan ng kagalang-galang Konsehal Revy Masangkay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay tayo po ay sasara na ng ating regular na pagpupulong. Ganap na 1:30 ng hapon sa masisipag na mga komitiba ay baka po pwede adjust kayo ng huwag magsapin ang dalawang meeting sapagkat kayo ay napapasarap magtanong ay nalilimitahan ang inyong mga pagtatanong at pagsagot ng ating mga bisita. So tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong. Vice.